Akala ko nun magaan lang yung kaso nila ate. Kaya inisip ko na, okay lang to, makakalaya din sila agad. Tapos hanggang ngayon, nandyan pa rin sila sa loob. Kailangan na po kasi talagang ilaban hanggang sa dulo. Ito lang yung paraan talaga. Ito lang yung nakikita naming daan para makamit namin yung hustisya. Naririto tayo sa harap ng Department of Justice upang magbigay ng suporta kay Frenchie May Cumpio at singilin itong ahensya na ito sa pagpapagamit ng kanyang sarili sa NTF-ELCAC upang ipagpatuloy ang mga gawa-gawang kaso sa mga human rights defenders na Tacloban 5. It's not only Frenchie who is being deprived of liberty. Her arrest meant depriving the public, more so the people of Eastern Visayas, of meaningful reporting. Not tolerating negligence or deliberate. She was able to expose na there were really a lot of irregularities during the implementation of the search warrant. At nasabi niya rin na ang daming mga panahon doon nung pumasok yung mga pulis na hindi niya na-witness, na wala siyang kaalam-alam ano yung ginagawa ng mga pulis doon sa loob. She was confident with her words, very eloquent, and very sharp memory. It's a good thing that the community helps her and supports her at this time na nagsasabi na siya ng kanyang storya. Panahon na para makinig ang Marcos government. Patuloy na pagkakakulong ni Frenchie, 10 ng kanyang mga kasama, ay patunay na kawalan din ng demokrasya. Hindi po sila nag-iisa. Andito po ako, andito kaming lahat. Kahit mahirap, ilalaban talaga. Ayaw nating manalo yung kadiliman. Gusto natin makatamasa ng hustisya. Free, free, Frenchie May!